Hey guys, kumusta kayo? Welcome back to Team D TV. Merry Christmas from the land of Hyundai, Kia, Samsung, and LG. Yes, nandito kami ngayon sa Seoul, Korea. -5 degrees Celsius. It's freezing. May snow, ayun sa likod ko. So, konting break muna tayo ng mga car reviews. Konting family time muna right now. And ayun, celebrate muna tayo ng White Christmas. Okay, tip number 2. Do you need to bring Korean won before your flight? Okay, tip number 3. Mode of transportation from Incheon to Myeongdong. Tip number 4. Data, Wi-Fi, or internet connection. Pagdating mo sa airport, meron kang makikita. Okay, tip number 5. Yung sinasabi nila, malamang napanood nyo na rin sa ibang vlog. Yung sinasabi nila na yung Google Maps hindi raw nag-work dito. Totoo. Tip number 6. Last na to. Para lang to sa mga nagpa-plan pumunta ng Korea ng ganitong weather na winter. So bago kami umalis, yung forecast. Ayun, so it's December 24 and it's almost 12 noon. Korea is 1 hour ahead sa time natin. They are GMT plus 9. Sobrang lamig. So kanina dumating kami mga around 8:30 in the morning and then nakalabas kami ng airport hanggang sa nakarating kami dito sa hotel around mga 11 na. And yun nga, sobrang lamig. Panlaban sa lamig. Oh my God, lamig. Ang lalaki ng mga numbers nila dito. Grabe. Yung lunch namin nabot ng 87,000. Yun, nakahawak din ng snow. Oh my, parang ano? Panghalo-halo. Panghalo-halo. Ito sa taas, oh. Kawawang bata. Ngayon lang nakahawak ng snow. Parang shaved ice. Parang shaved ice, mami. Parang asin? Hindi. Ang asin, mabigat eh. Ayan, light na light eh. Hey! It's Sunday and it's Christmas. Sarado mga stores.
F 때문에 그래요. 좀 팍팍팍 때문에 그러니까 이해하세요. F가 조금 시간이 걸려요. A, B 있어요. A, B. 맞잖아. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열 개잖아. 이 골목으로 중에 가보네. 내려가보자. 물 떨어진다. 일로 가지 마. 일로 와. 얘나빠. Loy-loy. Nandito kami sa Starbucks kasi gusto sana namin mag-coffee and i-try yung mga local cafes nila. Kaya lang majority are closed kasi nga it's Sunday, it's December 24, holiday din tomorrow, so probably that's the reason why. Tapos eto, Starbucks lang ang open. Ang hassle pala, ang hirap pala mag-vlog ng winter kasi naka-gloves ka, and then kahit pa sinabi nilang itong nabinili kong gloves, kiniklaim ng Terra Nova that I'm supposed to be able to touch the screen, pero wala ring effect. So every time I need to take a video, kailangan ko tanggalin yung gloves ko para lang ma-operate yung camera, yung phone camera. By the way, yung mga gumagamit ng mga digicam, mirrorless cameras, tip ko lang po sa inyo, if you're going to a place like this na nagsi 0 degrees Celsius yung temperature, better check the operating temperature of your gadget. Kasi yung Sony na I was thinking, meron kasi akong Sony na ZV-E10 na sometimes ginagamit ko sa pag-vlog. I was planning to bring it sana, buti na lang na-check ko, and yung operating temperature niya is only from 0 degrees Celsius to 40. So di ko na dinala, baka masira kasi yun nga, dito right now it's -5 and it's getting colder. I think later tonight baka maging -7 pa or -8. So pero mga cellphones tsaka yung X3, yung mga action cameras, kaya nila yung medyo ganitong lower temperature or even high temperature. So yun lang, shinare ko lang sa inyo. Ang hassle pala gumamit ng cellphone kapag naka-gloves. A few seconds ka lang na nasa labas na walang gloves, grabe mahapdi na sa daliri. Here, my coffee's there. Switch Look at the switch. Ito yata sa akin, no? Yan ba, may sa'yo? Oh my. Ay, oo, pero isang strawberry. Look! It's so cool! Okay, so finally may nahanap kaming restaurant na mukhang masarap. So dito na kami mag-spend ng Noche Buena, celebration ng Christmas. Naantok kami kasi ang aga-aga nung flight namin kaninang umaga and tuloy-tuloy na. So ayun, I'll just give you a quick tour inside the restaurant. This is called The Place. So they serve Italian dishes, pasta, pizza, and may maliit na bar. Ayan. Oh, nice!
Okay, kain muna kami. Merry Christmas! Let it snow, let it snow, let it snow. Grabe. Lamig. Traffic. Hindi lang sa Maynila ang traffic. Ayan, traffic din, no? Traffic. Yan yung Starbucks ko namin kanina. Oh, the snow, let it snow, let it snow. Wala masyadong Christmas decoration, ano, pero sineselebrate pa rin naman nila yung Christmas. Mga shopping centers, you can hear Christmas songs being played. So, okay din. Ayun o, may ilaw pa o. Green pa siya eh. Let's go. Traffic din. Hyundai Sonata. Ang daming Hyundai. Hyundai Tucson. Oh, ito, ano to? Di ko to alam. Mukhang Benz. Oh yeah, it's a Benz. Ito, Hyundai Elantra Blue. Uy, blue. Hybrid yun. Oh, hybrid nga. Okay, green. Time to cross. Dun, 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 dun. Oh, ganda ng Hyundai, oh. Let's go. 16 seconds. Ganda, oh. May ilaw na green. Later, pag di na pwede, red na yan. Mami. Ah, doon pala tayo. Mas grabe ang lamig ngayon. Ano, Mami? Ha? Kaya pa? Dahil na. So, kakatapos lang namin mag-dinner, naglalakad na kami pabalik sa hotel. Pero along the way, may madadaanan kaming mga street food. Nadaanan na namin actually kanina. So dadaan kami ulit tonight. Kasi, ano sabi nila, mas maraming tao pagkagabi, ano? But, yung night market nila. But we'll see kung gantong Sunday at holiday, tingnan natin kung marami pa rin tao. Okay, daan lang tayo dito sa 7-11. Bili tayo ng kung ano-ano, water and maybe bili tayo ng soju. Ano bang mga unique na items nila dito? Na unique lang sa Korea. Hershey's? Bakit? Wala ba yun sa ibang 7-Eleven? Oh, see? Tira mo, may Christmas tree sila. And what have you found? What have you found? Candy. Ito, banana milk. Ay, oo. Popular yan. Napapanood ko yan. 2 plus 1 siya. Magkano? 2 plus 1? Bakit? Malapit na expiration? Baka. Ano ng mga items na unique lang dito sa 7-Eleven Korea.
Dito lang available. Kasi sa atin, halimbawa, sa atin merong balot. Dito walang balot. Oo, ito pala eh. Ay, ito sa kabila. Oh. Told you. Sabi ni Kuya, mas masarap daw to kumpara doon. Ito. Oh, the watermelon juice. This is what we are used to sa Pinas. This one. Oh, it's dirty, baby. No. So, para maiba naman, let's try this. Oh, ayan. May masarap na chips dyan. Like that. Isa lang naman yung chips na kinuha. Achi. Achi. May ano, ask kita may tinuro sa kanya si Kuya na masarap daw. May, asan nga yung sinasabi niyang masarap dyan? Na chips? Chips? The dark brown. This one. Baby, look for this. Look for this. We got one. Okay daw to. Okay guys, so nandito na kami sa kwarto. Before we sleep, I decided to make a summary. We made a summary of all the important things that we learned on this trip. So this is only for day 1 that I think very important then to share with you para malaman nyo, and then so that you can also prepare on your next trip. Alright, so number 1, Manila traffic. Umalis kami December 23. The flight was supposed to be, well, yung flight namin is 24 ng 2:50 AM. Normally, 4 hours before that, alis na kami niyan. So, supposed to be, yun na nga, December 23, 10 PM. Okay? The night before, 10 PM, yung balak namin alis. Buti na lang, while we were preparing, the entire Saturday yun eh, maghapon, nasa bahay lang naman kami, slowly nagpe-prepare ng luggage. And then, buti na lang, yung sister ko, nanood ng news, na sobrang traffic daw. So, we decided to leave 8 PM. Ganun kaaga. And good thing that we did that. Because you know what? Umalis kami ng 8 PM. Nasa, sabi natin, Ortigas area. Nakarating kami sa Terminal 3. Almost 10 PM. 2 hours kami nasa Grab. Ganun kalala yung traffic. So, take note, if you're leaving ng mag-travel ka ng ganitong season na matraffic, lakihan nyo ng as much as possible, lakihan nyo yung allowance nyo sa time. Okay? Okay, tip number 2. Do you need to bring Korean won before your flight? Not necessarily. At medyo mahirap magpapalit ng Korean won sa atin sa Maynila. Naghanap kami, nagtanong kami sa mga money changer, wala masyadong available, right? And nagtanong din kami sa BDO, they require reservation or notice mga 2 to 3 days. So if you want to do that, you can do that naman sa BDO. Pero hindi kailangan. Pwede ka rin naman magpapalit pagdating sa airport. Now, the next question is, magpapapalit ka ba sa airport or sa labas na later? Pagdating namin kanina, yung rate ng $1 US, $1 US was 1,240 sa airport. Tapos nung pagdating namin sa labas, yung rate nasa 1,300. Pag kinonvert mo yan, lalabas mga 2 pesos. Ang mas mahal sa airport na mga 2 pesos. So, pwedeng magpapalit ka na ng diretso, or sayang din man, lalo kung mag-shopping ka, malaking amount ang dala mo. Yung 2 pesos mo, pag na-total mo yun, let's say, mamaya may pang-shopping ka na $2,000 US, then malaking bagay na rin yun. Diba? So, dollar ang binigay kong example kasi in general naman talaga ang pinakang international money, diba, is dollar, US dollars. Kaya mas madaling magpa-convert kahit sa pumunta kung meron kang US dollars. Now, dito sa Seoul, pagdating mo sa airport, pwede kang magpa-convert from US dollars to Korean won. Pwede ka rin
magpa-convert ng Philippine peso to Korean won. And then on the way back, tinanong ko, ewan ko later pag pauwi namin, update ko na lang kayo. Pero tinanong ko, on the way back, kung meron kang tirang Korean won, pwede ka rin magpapalit back to Philippine peso. Sa Hong Kong, sa Singapore, kasi marami OFW doon at very frequent doon ang mga Filipinos, madali magpa-convert from Hong Kong dollars or Singapore dollars back to peso. Eto, since first time namin sa Korea, I don't know kung ganun sila kadaming reserve ng mga Philippine peso. Pero yun nga, tinanong ko doon, pwede naman daw. Alright? So again, the question na sa airport ka ba magpapapalit or paglabas na? Yun pa pala, sorry. Sa labas, mayroon magpapalit ng Philippine peso to Korean won. At least may dalawa kaming napagtanungan, wala. Ang meron nila is lang, US dollars tsaka Canadian dollars and other currency. So, kung Philippine peso ang dala mo, I would say magpapalit na kayo sa terminal. I mean sa Incheon. Airport pa lang magpapalit ka na ng lahat ng balak mong gastusin. Okay? Kung US dollars, pwede mong hati-hatiin. Pwede ka magpapalit lang siguro, nagpapalit lang kami ng 200 US dollars para lang pambayad sa bus, sa transportation hanggang makarating kami sa hotel namin. Tapos yung the rest, magpapakonvert na lang kami dito sa labas. Although may dala din naman kaming peso. Yun. Okay? Okay, tip number 3. Mode of transportation from Incheon to Myeongdong. Pwede ka mag-taxi, pwede mag-train, pwede mag-bus, pwede rin mag-van. Yung taxi, wala na sa options namin kasi 8 kami, 2 taxis na kami agad, medyo mahal na yon. Other option is mag-train. Ayaw namin mag-train, hindi rin advisable kasi maraming stops. Buhat kami ng buhat, lipat kami ng lipat ng mga luggages namin. So that left us with bus or van. Sa bus naman, yung estimated price is mga 18,000 Korean won. Incheon to Myeongdong. Pag tinotal namin yun sa 8 persons, more than 100,000. May lumapit sa aming nag-offer ng van for all of us na 100,000 lang. So mas mura. Kaya lang nagtanong-tanong ako doon sa yung mga kiosk doon na nagbebenta ng data internet, which is yun ang next topic natin. Hindi nila ma-recommend kasi hindi raw yun official. So parang natakot kami kasi parang style sa atin sa Manila na may nangongontrata. Mamaya kung saan kami dalhin or ma-overcharge kami or may mga hidden charges. So natakot kami, kasama kami bata. So in short, we decided to go for the bus. So yun nga, nasa 18,000 yung bus. And okay naman, medyo yung usual na yun, magkakarga ka nga lang sa ilalim, although yung driver naman taka may para siyang assistant, sila lang din naman ang nagkarga sa ilalim ng bus. At for every luggage may sticker, bibigyan ka ng sticker din na yun ang pang claim mo later. So safe naman, at binaba kami as in 1 minute walk away lang sa hotel namin. So okay din naman yung bus. Pero yung going back dun sa van, it's even more convenient, I think, lalo kung may kasama kayong senior. Pero yun nga lang, hindi kami masyado nakapag-research kung safe ba sumakay sa mga ganon. So try nyo na lang, hindi namin na-search kung kumusta naman, kung okay bang sumakay sa mga ganong mga van na hindi naman official na ng airport. Tip number 4, data, wifi, or internet connection. Pagdating mo sa airport, meron kang makikita doon mismo paglabas mo, may mga kiosk doon, may mga tatlo yung iba-ibang provider na nandoon. But basically, tatlong connection types ang connection types ang options mo. Number 1, pwede kang mag-pocket wifi, pwede kang kumuha ng prepaid na SIM card, or pwede kang mag-eSIM, electronic SIM, kung capable ang mobile phone mo. Ako, I'm not a fan of pocket wifi, kahit pa noon. Kasi, it's a separate device, mahina ang battery niyan, mabilis yan ma-drain, magko-consume pa yan ng tawag dito, ng power bank mo na supposed to be for your phone na lang sana. Tapos kung isi-share nyo, iniisip mong isi-share nyo, ang dami yung magko-connect doon, ang bilis ng ma-drain. Baka 1 hour lang or less, kung mga 3-4 kayo magko-connect sabay-sabay, mabilis yung ma-drain. So talagang, ayaw ko talaga ng pocket wifi. Next option is SIM card.
ang ayaw ko naman sa SIM card kasi yung phone ko, hindi siya, well, dual SIM siya, pero kailangan ko tanggalin yung original SIM ko, tapos mamaya mawala. Pagbalik ko sa Pilipinas, magka-problema pa ako. So, ayaw kong magtanggal-tanggal. So, anyway, since may eSIM naman yung phone ko, yun ang pinili ko. Magkano? Yung kinuha kong plan is 35,000 Korean won, approximately 1,500 pesos. Unlimited na yon, walang cap kung ilang gigabytes lang pwede mong gamit. Basta it's valid for 8 days. Nagkamali ako ng bilang kasi nasa isip ko 6 days kami dahil yun lagi ang nasa isip ko dahil nagpe-prepare kami yung lagi. Sabi ko 6 days na damit. Nakalimutan ko na yun pala, sinama ko kasi yung the day before na pag-alis namin. So anyway, 5 days lang dapat ang merong package na available na sakto din, good for 5 days. Cheaper pa dun sa sinabi kong 1,500 pesos. Nakalimutan ko lang yung price. I think mga 28,000 Korean won lang yon. So mga 1,200 siguro 1,300. Okay? So pwede na yun kung 5 days kayo. Ako ang nabili ko kasi yung 7 days. Nagpasiguro kasi ako mahirap na maligaw kami yung means of communication. So ayun. Nasa inyo yan, pero ako hindi ko talaga nire-recommend yung pocket wifi. Mag SIM card na lang kayo or eSIM. Okay, tip number 5, yung sinasabi nila, malamang napanood nyo na rin sa ibang vlog, yung sinasabi nila na yung Google Maps hindi raw nag-work dito. Totoo. Well, not completely. Pag nag-search ka, lalabas naman yung search results, makikita mo yung locations ng mga hinahanap mo, pero hindi nakakapag-provide ng step-by-step procedure. Like, kung mag-walk ka, saka magta-turn, or kung magda-drive ka, saka magta-turn, wala siyang ganon. Pero at least makita mo kung nasaan. Merong tinatawag na Naver, another parang counterpart na local Korean tawag dito, application sa maps. Yun ang pwede nyong gamitin. Although kami hindi pa namin nagagamit. Naka-install ako pero hindi ko pa ginagamit. So yun, kino-confirm ko lang na hindi 100% yung function ng Google Maps dito. Tip number 6. Last na to. Para lang to sa mga nagpa-plan pumunta ng Korea ng ganitong weather na winter. So bago kami umalis, yung forecast sinasabi negative 5 daw, negative 6. Tapos sabi the following day supposed to be magbe-better na. Hindi ganoon ka-accurate yung mga pinapakitang results, or talagang siguro medyo erratic yung weather nila. Pagdating namin dito, negative 5 nga, tapos the following day sinasabi negative 2, better daw, pero we'll see. For clothing, effective naman yung heat tech na available dyan sa atin sa Uniqlo. Ang gawin nyo na lang, kasi syempre diba, parang manghinahin ka, bumili ka sana, nasa 790 rin yung pantaas lang, and then 700, another 700 or 1 for yata yung pambaba. Parang manghinahin ka rin, diba, bumili ng ganong kadami, tapos gagamitin mo lang ng one time dito sa ganitong trip mo. Ilang beses ka ba magte-trip sa mga winter, sa mga countries na winter? So, ang tip ko sa inyo, bili na kayo isang set, tapos i-layer nyo lang ng i-layer. Gamitan nyo lang sa loob ng yung mga pambahay nyo. Ako yun ang ginawa ko. So far, kinaya ko naman. Hindi ako, malamigin akong tao, hindi ako sanay sa malamig. Before Korea, pinakamalamig na na-experience ko is 8 degrees Celsius sa Hong Kong, long time ago. Tapos yung mga trips namin before sa Houston, Texas, mga ano lang yun, 18 degrees Celsius to 20. So, etong negative 5 dito, first time ko to. Yun nga, considering na malamigin ako, kinaya ng katawan ko yung heat tech lang, tapos meron akong isang shirt, tapos isang parang sweater, and then may isa pa akong jacket. So, yung regular jacket nyo lang, pagpatong-patungin nyo, para hindi ka masyado magastos. Kasi after ng Korea trip, wala na. Stock lang yan sa cabinet yung mga binili naming warm clothing. Alright? Okay, I hope you enjoyed our video, and I hope yung mga tips namin will be helpful for your next trip dito sa Korea. Alright? So, abangan ang susunod na kabanata. That was only our day 1. I will try to document kung ano naman ang mga matutunan namin for day 2, and at the end, gagawa ko ng summary just like this, and i-share ko ulit sa inyo. Alright? Thank you for watching. Bye.